Sa eksenang ito makikita natin ang kamay ng isang tao, nakalapat ito sa lupa na tila ba pinapakiramdaman at inaalam ang mga detalye sa paligid. Bigla na lang naging seryoso ang mga mata nito, mayroon siyang narinig sa mahinang tunog, naging alerto ito sa kanyang paligid. Habang nagtatago sa likod ng mga damo, nakita niya ang isang hayop, ito ang kanina pa niyang sinusundan. Nilabas niya ang kanyang patalim, mukha itong matalas dahil kumikinang pa ito sa liwanag. Naging alerto ang hayop, tila naramdaman niya ang isang presensya, pero huli na ang lahat. Ang taong kaninang nagtatago sa likod ng mga damo, ngayon ay nasa kanya ng harapan, nakataas ang mga kamay hawak ang patalim at ang atake nito ay papalapit na dito. Hinayla nito ang katawan ng hayop na ngayon ay wala ng buhay. Ang mga tao sa paligid ay takot sa kanilang nakikita, nag-umpisa ang mga bulong-bulungan ng mga ito. Habang ang lalaki na hila-hila ang katawan ng hayop ay naglalakad sa gitna nila, ang kanyang suot ay naiiba sa suot ng mga tao sa paligid niya, mayroong balat ng lobo sa kanyang ulo at natatakpan nito ang kanyang katawan, parang itong isang balabal. Habang naglalakad ay nagulat ang lalaki dahil mayroong kumausap sa kanya. Isa itong batang babae at tinatanong nito ang kanyang pangalan, hindi man niya alam ang dahilan kung bakit siya kinausap nito, ay sumagot siya at sinabing ang pangalan niya ay Ziggs. Sa gitna ng kanyang agam-agam ay nagsalita ang babae at sinabi nito na mukha siyang isang lobo na naglalakad sa dalawang paa. Pero nagulat ang babae dahil habang nagsasalita siya ay mayroon siyang napansin. Ang tinawag niyang, lobo na naglalakad sa dalawang paa, si Ziggs ay umiiyak sa kanyang harapan. Dinala ng batang babae si Ziggs sa kanyang bahay at pinakilala sa kanyang ama. Marahil ay napagtanto nito na si Ziggs ay walang tinutuluyan, malugod naman siyang tinanggap ng ama ng batang babae sa kanilang pamilya. Sa pagdaan ng araw ay unti-unti na rin nasanay si Ziggs na mamuhay kasama ng batang babae at ama nito. Dito na rin niya natuklasan ang kanyang espesyal na abilidad habang ang batang babae ay manghang-mangha sa kanyang nasasaksihan. Ngayon ang dating batang lobo na naglalakad sa dalawang paa ay isa ng batang lalaki. Makikita sa tagpong ito ang mga elemental spirit na nasa paligid. Pero walang nagawa ang mga ito upang harangan ang lalaking dumaan sa kanilang harapan. Tama, ang lalaking ito ay si Ziggs ang batang lobo na naglalakad sa dalawang paa. Ang mukha nito ay seryoso, tila isang mabangis na hayop, at walang makakapigil dito na iligtas si Elka, ang batang babae, na tumanggap sa kanya. Narinig na ni Ziggs ang usap-usapan tungkol sa isang walang hiya na nagngangalang Ed Roth-Taylor. Alam niya na sinubukan nitong pakialaman ang resulta ng entrance exam ng iba, ininsulto din ito si Prinsesa Pinia at sinubukan din itong harasin ng isang mas batang estudyant ngayon ang taong ito ang tanging kasama ni Elka sa library. Kaya naman nagmamadaling tumakbo si Ziggs papunta sa lugar na iyon. Habang tumatakbo ay mayroong napansin si Ziggs. Nakita niya si Ed Roth-Taylor na nakaupo at nakasandal sa pader, sa pagkakataong ito ay napansin din siya ni Ed. Tinanong ni Ed si Ziggs kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon pero hinawakan lamang nito ang kanyang damit at tinanong kung nasaan si Elka, sinagot siya ni Ed at sinabing nasa loob ng isa sa mga silid ng library. Mabilis na binitawan ni Ziggs si Ed at nagmamadaling umalis para puntahan si Elka, walang nagawa si Ed sa mga sandaling iyon. Nagmamadaling binuksan ni Ziggs ang pinto habang hinahanap si Elka sabay tanong kung ayos lang ba ito. Pero inabutan niya itong natutulog at walang kamalay-malay sa nangyayari. Napabuntong hininga si Ziggs habang nagpapasalamat at walang nangyaring masama kay Elka. Sa mga sandaling iyon, napansin niya na may kakaiba sa lugar na ito. Pinagmasdan niya ang paligid at nakita niya ang malalaking lagayan ng mga libro, ay nakapwesto sa paligid ni Elka na para bang sinadya para protektahan ito. Ang makakapal na kurtina na nakasara, para hindi makita ng mga galit na elemental spirit ang loob ng silid. Napansin din niya ang mga sulat sa kamay na nagpapaalala na wag itong aalis ng silig sa oras na magising ito, na magiging maayos din ang lahat pagdating ng umaga at siguraduhing harangan ang mga pinto. Dito napagtanto ni Ziggs na may isang taong siniguradong magiging ligtas si Elka. Napansin din niya ang jacket na may dugo, at hindi kay Elka ang dugong ito. Tiningnan niya ang paligid at nakita niya ang mga bakas ng dugo sa sahig, papunta sa direksyon ng pinto. Ang bakas ng dugo na isang taong sugatan pero sinigurado pa rin ang kaligtasan ni Elka. Walang ibang maisip si Ziggs na pwedeng gumawa nito kundi si Ed.
Si Ed Roth Taylor, pero bakit, hindi maisip ni Ziggs ang dahilan? Habang si Ed naman ay balisa sa mga sandaling ito, at pinag-iisipan niya ang mga naganap. 3 oras na ang lumipas nang maganap ang biglaang pagyanig sa library. Sa sandaling iyon ay nagawang harangan ni Ed ang mga lagayan ng libro na natutumba sa direksyon ni Elka at nagawa niyang maprotektahan ito. Pero sa kanyang isip ay nababahala siya dahil ang mga pangyayari na natatandaan niya tungkol sa kwento ay nagaganap ng mas maaga sa kanyang inaasahan. At dahil sa nakikita niyang malaking summoning circle sa labas ng bintana ng library ay alam niyang ang Glascan subjugation arc sa kwento ng laro ay nagsisimula na. Sinirado niya ang mga bitana, at inisip niyang kailangan niyang iwasang pagtuunan ng pansin ang lugar kung nasaan nagtitipon ang mga importanteng karakter ng laro. Seryoso ang mukha ni Ed habang pinapaalala sa sarili na kailangan niyang iwasang mabago ang takbo ng kwento. Kaya para sa kanyang sariling kaligtasan ay nag-umpisa na siyang harangan ang mga pinto gamit ang lagayan ng libro para mapigilan ang mga nagwawalang elemental spirit na makapasok sa silid, dahil alam niyang malapit nang mapalibutan ng mga nagwawalang elemental spirit ang buong akademya. Sa oras na ito ay plano ni Ed na manatili sa loob ng silid hanggang kinabukasan at gamitin ang oras para pag-aralan kung paano niya gagawin ang kanyang bagong bahay pero bigla siyang natigilan. Naalala niya na ang dahilan kung bakit naging espesyal ang abilidad ni Yenkar ay dahil sa husay niya sa spiritual understanding at spiritual resonance. Ang dalawang abilidad na ito ay napapataas sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga elemental spirit. Habang nasa pinto naisip niya na para magawa ang mga bagay na ito ay kailangan muna ma-unlock ang abilidad na makakita ng mga elemental spirit, at sa katulad niya na wala ang abilidad na makakita ng mga spiritual spirit ang pagpapataas ng spiritual stats ay talagang imposible. Pero sa sandaling iyon, si Yenkar ay nagsummon ng hindi mabilang na spirit na nasa pisikal na anyo, at ang mga ito ay nagkalat ngayon sa loob ng akademya nagwawala at nakita siyang mga ito at sumugod sa kanya. Naghanda ng spell si Ed sa kanyang mga kamay, naisip niya na sa mga sandaling ito ay nasa harap na niya ang malaking oportunidad para makapag-ipon ng maraming experience points at mag-level up. Kaya naman sumugod siya sa mga nagwawalang elemental spirit habang nagpapasalamat kay Yenkar. Sa kasalukuyan ng sugatang si Ed, ay pinag-aaralan ni Ed ang kanyang mga skills. Ang kanyang fire elemental magic na ignite ay napataas na niya sa level 12 at ang kanyang bagong spirit type magic na spiritual resonance at spiritual understanding ay parehas ng nasa level 7. Sa mga sandaling ito ay nanghihinayang si Ed, isang level na lang sana, napakalapit na nito sa mga plano niya. Habang nakaupo ay napapikit na lamang si Ed na isip niya na kung ang pinagsamang level ng kanyang skill na spiritual resonance at spiritual understanding ay umabot sana ng level 15, ay magagawa na sana niyang magkaroon ng contract sa isang elemental spirit, pero sayang parehas level 7 lamang ang mga skill na ito, pero ginawa na niya ang kanyang makakaya. Kung kumilos siya ng higit sa kanyang kakayahan ay alam niyang magiging delikado ang aniyang sitwasyon. Habang iniisip ito ay makikitang naglalakad papalapit kay Ed si Ziggs bitbit ang natutulog pa rin na si Elka, nagtanong si Ziggs kung ano ang ginagawa dito ni Ed. Naisip ni Ed na wala namang dahilan para magsinungaling pa siya, kaya sinabi niya na naruroon siya para magsanay, hindi makapaniwala si Ziggs. Pero kahit na ganoon, nasabi ni Ziggs na sa tingin niya kahit papaano ay naiintindihan na niya kung anong klaseng tao si Ed, at sa umpisa pa lamang ay ganito na siya. Natulala si Ed hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsasabi ni Ziggs. Pero sa mga sandaling iyon ay yumuko si Ziggs sa harap ni Ed at sinabing isang malaking utang na loob ang pagligtas ni Ed kay Elka. At babawi na lamang siya sa oras na magkaroon siya nagpagkakataon. Naalala naman ni Ed na sa laro ay magkasintahan ata sina Ziggs at Elka. Napaka-importante ni Elka sa karakter ni Ziggs kaya naman naging isang name side character na rin ito sa character info guide ng laro, pero nakalimutan niya ito. Pero sa pagkaalala ni Ed sa laro, ang papel ni Ziggs sa kwento ay maging kaibigan ni Tilly na laging nasa tabi nito hanggang dulo. Nagsalita si Ed, nasabi nito na base sa mga nangyayari, sa tingin niya ay iniwanan ni Ziggs ang iba sa student hall para pumunta sa lugar na ito. Seryoso si Ed habang sinasabi kay Ziggs na ngayon na nasigurado na nito na ligtas si Elka, kailangan na nitong bumalik agad at gawin ang kanyang trabaho. Sinabihan niya itong bumalik na sa student hall, dahil para kay Ed wala dapat si Ziggs sa lugar na ito ngayon. Habang tumatayo sinabi ni Ed na bumalik na siya at tulungan si Tilly,
At kung gagawin nito ang sinasabi ni Taylor ay magiging maayos din ang lahat, tinanong ni Ziggs na kung ang tinutukoy ba ni Ed ay si Taylor McClure. Sumagot naman si Ed na tama, si Taylor McClure nga ang kanyang tinutukoy. Nagtataka si Ziggs, sinabi nito na hindi niya alam kung bakit malaki ang tiwala ni Ed dito, pero hindi pa niya ito nakakausap, habang si Ed naman ay iniisip na, hindi sa malaki ang tiwala niya kay Taylor, kundi kung gaano ito kahalaga sa magiging laban, lalo na si Taylor lamang ang may kakayahan na harapin si Takan, ang high-ranking fire spirit, gamit ang kanyang elemental slash. Sa pagkakaalala ni Ed, ang elemental slash ay ang espesyal na atake ni Taylor na natutunan nito sa chapter 9 ng Act 1 ng laro, at sa oras na gamitin ito ni Taylor ay alam niyang mananalo sila. Yumuko ulit si Ziggs at nagpasalamat kay Ed sa mga sinabi nito. Sinabihan ito ni Ed na magmadali at wala ng oras. Umalis si Ziggs bitbit ang natutulog na si Elka para bumalik sa student hall, habang si Ed naman ay naupo ulit para ipagpatuloy ang kanyang pagpapahinga. Naisip niyang sa dami ng sinabi niya kay Ziggs ay sana naman ay pagpapatuloy ang mga pangyayari katulad ng naaalala niya batay sa kwento. Pero biglang natigilan si Ed, hindi maganda ang kanyang kutob, parang mayroon siyang nakalimutan, sinubukan niyang alalahanin ang mga pangyayari. Naalala niya ang mga sinabi ni Ziggs, lalo na ang pagkakataon na tinatanong nito ang tungkol kay Taylor McClure, at ang sumunod na sinabi nito na hindi pa niya ito nakakausap. Doon niya napagtanto, hindi pa sila nag-uusap. Bakit hindi pa magkaibigan sina Ziggs at Taylor? Sinubukan muli ni Ed alalahanin ang mga impormasyon sa bahaging ito ng laro. Sa Act 1 Chapter 9 End of Semester Evaluation, naalala niyang natalo si Taylor kay Ziggs pero dito niya natutunan ang elemental slash. Napahanga naman si Ziggs sa determinasyon ni Taylor kaya naging magkaibigan ang dalawa. Pero sa takbo ng sitwasyon ngayon, ang final chapter ng Act 1 ay nagsimula na. Isang buwan na mas maaga kesa sa orihinal na takbo ng kwento sa laro. At sa mga oras na ito, ang Act 1 Chapter 9 ng kwento, ang End of Semester Evaluation ay hindi pa nangyayari. Kung ganun, sa mga sandaling ito si Ziggs at Taylor ay hindi pa magkaibigan, ni hindi pa nga sila nag-uusap sa pagkakasabi ni Ziggs at hindi pa rin natututunan ni Taylor ang elemental slash. Sa madaling salita, wala kahit isa sa mga kasama sa attack unit ang may kakayahan para harapin si Takan. Pero mukhang hindi pa namamuli ni Ed na ang kwentong alam niya tungkol sa laro ay unti-unti nang nagbabago. Sa student hall, ang pansamantalang base ng attack unit, makikita natin si Ziggs na nakayuko na naman at humihingi ng paumanhin sa ibang miyembro ng attack unit. Sumagot si Taylor at sinabing ayos lang. Sinabi naman ni Prinsesa Pinia na sigurado siyang matatalo rin sila kahit nandun pa si Ziggs para tumulong. Sa mga sandaling ito, ang unang pag-atake ng attack unit ay nabigo. Sa tagpong ito makikita natin si Claire na sugatan ang kanyang paa ay nababalutan ng benda. Sinasabi nito na kung balak ulit nilang umatake ay kailangan nila na makahanap pa ng mas maraming kasama, at oras na mawala ang sakit sa kanyang paa ay sasama ulit siya sa kanila. Sumagot naman si Prinsesa Pinia na dapat ay magpahinga na muna ito. Sa isip ng prinsesa ay buti na lamang at naka-address sila sa oras, pero si Claire ay hindi na nila maaaring isama sa bilang ng aatake dahil sa tinamo nitong mga sugat. Ganon din si Clivius, ang top first-year student ng Combat Department, dahil sugatan din ito. Hindi na alam ng prinsesa kung ano ang dapat gawin. Sinabi nito na gagawin nila ang lahat para talunin si Takan gamit ang natitirang puwersa na meron sila. Habang nagsasalita si Prinsesa Pinia ay mayroong kumontra sa sinasabi nito. Sinabi nito na wala silang sapat na oras para pagtuunan ng pansin na matalo si Takan. Eto si Ed, nandito na siya sa student hall kasama ang ibang karakter ng laro. Hindi makapaniwala si Prinsesa Pinia pero nagpatuloy sa pagsasalita si Ed. Sinabi nito na kung titingnan ang progreso ng summoning circle ay konting panahon na lamang at makokomplito na ito. Habang dahan-dahan na naglalakad, naiisip nito na ito ang pinakahuling bagay na gusto niyang gawin pero wala siyang ibang pagpipilian. Sinabi nito sa ibang naroon na kailangan nilang hatiin ang kanilang puwersa sa dalawang grupo. Sa pagkakataong ito, seryoso si Ed, makikita sa kanyang mata ang determinasyon. Sinabi niyang pangungunahan niya ang isa sa grupong ito. Dahil sa mga pangyayari at sa tinatakbo ng kwento sa isip ni Ed ay wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang kumilos at gumawa ng paraan. Sa mga oras na ito kailangan na niyang makialam sa takbo ng kwento. Hindi mapaniwalaan ng mga nasa lugar na iyon ang sinabing ito ni Ed. Si Ed Roth Taylor,
pangungunahaan ang isa sa grupong sinasabi niya. Nasabi ni Clivius na nahihibang na itong si Ed pero may biglang pumihil dito. Sinabi ni Ziggs na hayaan ni Clivius na sabihin ni Ed ang gusto nitong sabihin. Sabi ni Ed ay kailangan nilang malagpasan si Takan, ang fire spirit na isa sa mga summon ni Yenkar, bago nila ito makaharap, pero ngayon si Yenkar ay nasa ilalim ng kontrol ng dark spirit na si Velosper. Pero dahil sa nabigong pag-atake nila kay Takan ay alam na nilang ang depensa nito ay masyadong malakas para sa kanila at wala silang kakayahan upang mapinsala ito, kaya para kay Ed ay hindi nila kailangan sayangin ang kanilang oras para talunin ito. Kaya sinabi niya ang kanyang pinaplano, isang grupo ang susubukan kunin ang guluhin si Takan para makuha ang atensyon nito, habang ang isang grupo naman ay susubukan na talunin si Yenkar na ngayon ay nasa loob ng training hall, dahil sa paraan na ito mas madali nilang maabot ang kinaroroonan ni Yenkar oras na malagpasan nila ang nagbabantay na si Takan. Pero sinabi ni Lortel na imposible ito, dahil ang Takan na hinaharap nila ngayon ay iba sa Takan na kayang i-summon ni Yenkar noon sa training duel, at nagawa lamang nilang maka-atras ng ligtas dahil sinuwerte sila. At kapag ang grupong naatasan para kunin ang atensyon ni Takan ay nabigo o natalo, ang fire spirit na ito ay siguradong hahabulin ng isa pang grupo na naatasan na harapin si Yenkar at sa oras na iyon ang grupong ito ay mapipilitan harapin pareho sina Takan at Velosper. Masyadong delikado ito. Pero sinagot ni Ed si Lortel at sinabi na masasabi lamang na delikado ang isang bagay kung mayroon kang ibang pagpipilian, at ang pinakaimportanteng layunin sa ngayon ay matalo si Yenkar sa ganoong paraan ay magagawa din nilang mapigilan si Takan. Biglang lumapit si Ziggs kay Ed at tinanong ito kung sino ang magiging sakripisyo na haharap kay Takan. Si Lortel ang sumagot sa tanong na ito ni Ziggs, sinabi niyang syempre kung sino mang ang gustong mamamatay sa pagkakataong ito, natigilan ng ibang naroon, hindi sila makapagsalita at biglang naging tahimik ang lugar. Pero biglang nagtaas ng kamay si Taylor at sinabing siya na ang gagawa nito. Pinigilan naman ito ni Ed at sinabing ibaba na nito ang kanyang kamay dahil kailangan niyang sumama sa grupong papasok sa loob ng training hall para harapin si Yenkar. Pero pinipilit pera ni Taylor ang gusto niya, sinabi niyang mabilis siyang kumilos pero hindi rin niya alam kung gaano niya katagal kayang tumakbo, pero para sa kanya kung mayroon kailangang magsakripisyo ay sapat siya iyon, pero tinulak siya ni Ed at sinabing nagkakamali siya. Sinabi ni Ed na hindi sila pumipili ng magiging sakripisyo sa pagkakataong ito, at hindi naman talaga nila kailangan hatiin ang kanilang natitirang puwersa. Seryoso si Ed na sinabing, siya, si Clivius at si Lortel ay sapat na para harapin si Takan. Sa likod niya makikita ang gulat na si Clivius at ang hindi makapaniwalang si Lortel. Pilit na nagpapaliwanag si Ed sa dalawa pero ayaw makinig ni Clivius sa kanyang paliwanag. Sinabi nitong mas gugustuhin na niyang mamatay mismo sa lugar na iyon kesa harapin si Takan kasama si Ed, habang si Lortel naman ay hindi lubos maisip kung paanong naisipan ni Ed ang ganitong plano. Si Prinsesa Pinia naman ay tahimik lamang sa pinagmamasdan ang tatlo. Nagulat si Ed dahil biglang nagsabing lahat ng sinabi niya ay tama. Ito ay si Prinsesa Pinia. Pero kahit na sinabi niya ito ay mukhang nagdadalawang isip pa rin siya. Ngunit kahit ganun pa man napilitan si Prinsesa Pinia na magdesisyon, kaya sinabi nito na siya si Prinsesa Pinia Elias Kroll, ang ikatlong prinsesa ng Kroll Empire ay inuutusan ang lahat na bumuo ng dalawang grupo. Siya, si Taylor, Ziggs, Elvira at Ayla ang haharap kay Yenkar. Si Clivius, Lortel at si Ed Rothstaler ang haharap kay Takan. Seryoso ang mukha ni Prinsesa Pinia, sinabi niyang wala na sila masyadong nalalabing oras kaya enman inutusan niya ang lahat na manatiling buhay. Mabilis na kumilos ang lahat, ang ikalawang pag-atake laban sa grupo ni Yenkar ay nagsimula na. Sa isang pasilyo na tinatawag na Nail Hall Corridor makikita natin ang grupo ni Ed at nasa harap nila si Takan. Habang naghahanda si Ed ay tinanong ito ni Lortel kung ano ang plano nito para mapigilan si Takan. Ang Fire Elemental Spirit, sinabi ni Ed na kailangan lang nilang sundin ang sasabihin niya, kung magagawa nila ito ay siguradong mananalo sila. Kaya sinimulan na nilang sumugod sa natutulog na Takan. Sa gitna ng pagsugod ay kinausap ni Ed si Clivius na hindi nito kailangan mag-alala, dahil alam ni Ed na itong si Clivius ay duwag at walang kumpiyansa sa kanyang mga alibaydad at kakayahan, pero kahit na ganun si Clivius ang top student ng mga First Student Combat Department. Kaya sinabi ni Ed dito na magiging ayos lang ang lahat, hindi makapaniwala si Clivius.
hindi niya inaasahan na sabihin ito ni Ed sa kanya, kahit siya ay nagtataka kung bakit parang buo ang tiwala ni Ed sa plano nito. Makikita sa mukha ni Ed ang kumpiyansa at hindi ito kinakabahan sa delikadong aksyon na kanilang gagawin. Sa isip ni Clivius, meron siguro itong siguradong plano. Sa tingin ni Clivius napansin na ata nitakan ang grupo nila kaya galit itong tumayo at mukhang handa na ito sa anumang maaaring mangyari. Sa isip niya ay nasa likod lamang nitakan ang pinto papunta sa training hall at kailangan lang nila na makuha ang atensyon nito. Pero nagdadalawang isip pa rin siya, dahil sa kanya nasama lamang siya dito dahil sa desisyon ni Prinsesa Pinia. Ngunit kahit na alam niyang delikado ang kanilang gagawin ay nagawa niyang ngumiti dahil naisip niya na kahit papaano hindi siya nag-iisa. Habang tumatakbo ay iniisip niyang marahil sa pagkakataong ito ay kayanan niyang maging matapang. Nasa harap na nitakan si Clivius, at mukhang hindi nagustuhan ni Takan na mayroong na namang naglakas loob na pumasok sa lugar na kanyang binabantayan. Nagalit ito, sumigaw at naghanda ng isang skill para umatake, dahil sa sigaw ni Takan na dumagundong sa paligid ay natigilan si Clivius. Namumutla ang mukha nito, lumingon ito para sabihin sa kanyang mga kasama na nag-umpisa na ang laban at kung ano ang gagawin nila para makuha ang atensyon ni Takan. Pero sa paglingon niya ay nakita niya, teka lang, walang siyang nakita, nawawala ang kanyang mga kasama, wala na si Ed at Lortel. Natigilan si Clivius, hindi maproseso ng kanyang isip ang mga pangyayari. Paanong siya na lamang ang natitira para harapin si Takan? Nasaan na sina Ed at Lortel? Si Takan naman, ay natigilan din. Pero hindi nagtagal ang ginagawang pag-iisip ni Clivius, at lalong namutla ang kanyang mukha, dahil naramdaman niyang lumapit si Takan at nasa likuran na niya ito. Biglang tumakbo ng mabilis si Clivius para tumakas, sa isip niya ano pa ang ginagawa niya dito. Imposible ito, paano niya magagawang harapin mag-isa ang nagwawalang si Takan? Hindi siya makapaniwalang nagawa ni Ed at Lortel na iwanan siya. Habang si Takan naman ay galit na galit, sumigaw ito ng malakas habang tinitingnan ang tumatakas na si Clivius. Sa isip siguro nito ay saan kaya nakuha ng mahihinang nilalang na ito ang lakas ng loob para paglaruan siya, susugod-sugod tapos bigla na lamang tatakas, sa tingin ba nito ay madali siyang kausap. Habang si Lortel naman ay nasa ibang lugar na, at naririnig niya ang malakas na sigaw ni Clivius, galit na galit ito habang sinasabing Mags ibalik sila. Pumikit si Lortel at napabuntong hininga ito habang inaalala ang mga nangyari. Kanina lamang habang sumusugod sila ay piniglan siya ni Ed, kaya naiwang mag-isa si Clivius na sumusugod. Sinabi ni Ed na kailangan na nilang umalis, nagawa na nilang pasugurin mag-isa itong si Clivius kay Takan kaya nakahanda na ang lahat. Sinabi ni Lortel na hindi niya inaasahan na plano ni Ed na gawing sakripisyo si Clivius. Maaaring gumana ang plano niya pero hindi niya maiiwasan ang ibang kasama nila na questionin ang moralidad ng plano na ito. Pero sumagot si Ed na wala sa plano niya iyon at hindi magiging isang sakripisyong tupa si Clivius. Sa magsandaling ito habang mahusay na iniiwasan ni Clivius ang mga atake ni Takan, nasabi ni Ed na kahit gaano pa kaduwag itong si Clivius ay isang pa rin itong top student, kaya naman alam niyang kahit duwag ito ay maaasahan nila ito sa mga ganitong sitwasyon. Habang inaalala ni Lortel ang mga pangyayari ay hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Ed, siya ang may pinakaimportanteng misyon sa mga oras na ito. Dahil siya ang kailangang gumawa ng daan para sa kabilang grupo para makaabot kay Yenkar, at siya rin ang kailangang makagawa ng pinakamalaking pinasala kay Takan para matalo ito. Kaya naman sa labas ng Nail Hall kung saan naghaharap si Clivius at Takan, ay nag-umpisang ipunin ni Lortel ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng isang malakas na atake. Habang hinahanda ang kanyang atake nag-umpisang lumitaw ang mga simbolo sa paligid ni Lortel. Nasabi na lamang nito sa kanyang sarili na hindi mo talaga maaaring husgahan ang isang tao dahil lamang sa mga usap-usapan at sinasabi ng iba tungkol dito. Naalala niya ang mga sinabi ni Ed, seryoso ito nang sabihin, na ang iba ay maaaring magdalawang isip o mag-alinlangan na gawin ito, pero sigurado si Ed na mahusay siya, si Lortel sa mga bagay na ito. Nakumplito na ang lahat, handa na ang atake ni Lortel, dumadagandong ang paligid. Sa mga sandaling ito naisip niya na dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Ed ay gagawin niya ang sinabi, pasabugin ang lahat. Isang malakas na atake ang makikitang tumama sa pader ng Nail Hall. Gumuho ang pader at isang malaking butas ang makikita sa labas ng Nail Hall.
Natulala ang grupo ni Prinsesa Pini, hindi sila makapaniwala sa lakas ng ginawang atake ni Lortel, kaya natanong ni Lortel kung ano pa ang hinihintay ng mga ito. Nakangiti ito habang tinitingnan sila at nasabing oras na nila para maging bida. Naalala ni Lortel na nagawa na niya ito dati, pinasabog din niya ang bubong ng Nail Hall nang gumamit siya ng intermediate level magic noong huling joint combat exercise laban kay Yenkar na labag sa patakaran. Nakita siguro ito noon ni Ed kaya naman pinaubayan nito ang misyong ito sa kanya. Napangisi si Lortel, naisip niyang nakakatuwa naman ang lalaking ito, si Ed Roth Taylor. Habang tinitingnan ng grupo ni Prinsesa Pini na sumugod para harapin si Yenkar, naisip ni Lortel na nagawa na nilang malampasan si Takan. Pero lumingon ito at tumingin sa isang direksyon. Nakita niya si Clivius na tumatakbo papalabas ng Nail Hall habang si Takan ay nasa likuran at hinahabol ito. Inipon ulit ni Lortel ang kanyang kapangyarihan para sa isa pa uling spell, dahil alam niya na kahit nagawa na nilang magtagumpay na mapapasok ang grupo ni Prinsesa Pini sa loob ng Nail Hall nang hindi hinaharap si Takan, siya at si Clivius ay kailangan pa rin na harapin si Takan. Habang si Clivius naman, ay takot na takot, abala ito sa pagtakas kay Takan. Mabilis itong tumatakbo habang sumisigaw at tinatawag sina Ed at Lortel para iligtas siya, habang si Takan naman ay mabilis din na hinahabol ito. Naalala ni Lortel ang iba pang sinabi ni Ed, hindi sila maaaring tumakas, kailangan nilang matalo si Takan, pero alam ni Lortel na walang atake ang basta-basta na lamang tatalab kay Takan dahil sa matinding depensa nito. Alam niya ito dahil makaharap na niya si Takan sa nakaraang joint combat exercise at natalo siya. At kanina lamang ang huling atake nila laban kay Yenkar ay nabigo dahil wala ni isa kanila ang nagawang saktan si Takan. Pero naalala niya ang sinabi ni Ed, nakangiti ito habang hawak-hawak ang isang lalagyan. Sinabi nitong na may magagawa siyang paraan laban sa matinding depensa ni Takan kaya kailangan lamang niyang ipunan ang kanyang kapangyarihan at maging handa sa pag-atake. Nagmamadali si Ed na tumatakbo, at hindi natin alam kung saan siya pupunta. Habang si Lortel at Clivius ay hinaharap si Takan, nagcast si Lortel ng isang ice magic. Isang ice wall ang nabuo para harangan ang daan ni Takan. Pero hindi nito nagawang pigilan ang pagsugod ni Takan, lalo lamang itong nagalit. Pasugod na sinipan ni Ed ang isang pinto, bumukas ito. Makikita nagpagod sa mukha ni Ed mga sandaling ito. Pero nakita din niya ang kanyang hinahanap, si Lucy na kasalukuyang natutulog. Binuhat ni Ed si Lucy pero baliwala lamang ito, nagawa pa nitong magsalita habang natutulog, lalo lamang uminit ang ulo ni Ed, hindi niya alam kung paanong nagawa nitong si Lucy na matulog habang nangyayari ang mga ito. Dahil pagkatapos na masira ni Lucy ang munting bahay ni Ed sa kakahuyan, nawala na ang paborito nitong lugar para tulugan, kaya naman pumunta si Lucy sa lugar na ito ang dati niyang pwesto para tulugan. Pero hindi talaga makapaniwala si Ed. Natutulog si Lucy habang nangyayari ang lahat ng ito, dahil kailangan na wala ito habang nagaganap ang mga eksena sa orihinal na kwento nito. Marahil sa orihinal na kwento, ay hindi maganda ang kondisyon ni Yenkar kaya naman mainit ang ulo ni Belle Maya. Dahil mainit ang ulo ni Belle ay napag-initan niya ngayon itong si Lucy, na napilitan ngayong gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang makast ang teleportation magic para makatakas, kaya natutulog ito ngayon sa lugar na ito. Ito siguro ang paraan ng kwento para masigurado na ang sobrang lakas na karakter na ito, si Lucy ay mapigilan na makialam sa eksenang ito. Pero habang nag-iisip si Ed ay nagising si Lucy, naamoy ata nito ang dala ni Ed. Nakita niya ang karne na hawak-hawak ni Ed. Sinubo ni Ed ang dala nitong pagkain kay Lucy habang sinasabing kainin niya ito at magpakabusog, nabigla si Lucy sa pangyayari dahil kagigising lamang nito. Pumorma si Ed na parang ihahagis si Lucy, nanlaki ang mga mata nitong si Lucy, ano kaya ang nangyayari, kagigising pa lamang niya. Hinagis nga ni Ed si Lucy ng sobrang lakas habang sumisigaw kina Lortel at Clivius na humanda, habang si Lucy naman ay gulat na gulat sa pangyayari, ang meat jerky o ang karneng binigay ni Ed ay nasa bibig pera nito. Delikado ang sitwasyon ni Lortel at Clivius sa tagpong ito dahil nakas na ang atake ni Takan at handa na itong itira sa direksyon nila. Nakita ito ni Lucy at naiyak na lamang siya, wala siyang magawa, ang direksyon na tinatahak niya ay papunta sa lugar kung saan nagaganap ang paghaharap ni na Lortel at Clivius laban kay Takan, tama lumilipad siya papalapit dito.
Makikita natin sa tagpong ito si Ed na naroon peron sa lugar na kinatatayuan niya habang isang liwanag ang lumitaw sa pagitan ni Takan at nina Lortel at Clivius. Isang kidlat ang tumama sa liwanag na pumapagitan sa dalawang panig. Maya-maya pa ay isang malaki at malakas na kidlat ang bumagsak mula sa langit at tumama sa lugar na iyon, isa itong high-level lightning magic ang Divine Judgment. Isang malakas na atake at pagsabog ang tumama kina Lortel at Clivius, mabuti na lamang at may barrier sa nakapalibot sa kanila kaya nagawa nilang protektahan ang kanilang sarili. Si Ed naman ay halos liparin na sa mga oras na ito, mabuti na lamang at nagawa niyang kumapit sa isang matibay sa bagay. Pilit na tinitingnan ni Ed ang pangyayari dahil isa itong kritikal na sandali. Si Takan ay isang high-ranking fire spirit dahil sa matibay nitong depensa ay mahirap itong talunin. Pero matapos itong tamaan ng high-level magic ni Lucy, tama ang huling atake na tumama dito, ang Divine Judgment ay atake ni Lucy, dahil dito ang depensa na pinagmamalaki ni Takan ay nagumpisa ng hamina. Nagmamadali si Ed tumakbo, dahil alam niyang sa mga oras na ito ang atake nila tatalab na ngayon kay Takan, at syempre kapag nagawa nilang talunin si Takan ay magreresulta ito sa malaking bilang ng experience points, umabot na siya sa sitwasyong ito. Buong puwersang tumatakbo si Ed, nagliliwanag ang mga mata nito determinado, sasamantalahin niya ang pagkakataon, kukunin niya ang oportunidad para talunin si Takan at makuha ang experience points. Oras na niya para maging bida.